Tahimik lang si Farah sa loob ng mamahalin at mabangong sasakyan ng taong sumundo sa kanya sa kulungan. Hanggang ngayon naguguluhan pa siya sa mga nangyayari. Nasa backseat siya at katabi niya ito ngayon. Pasimple siyang tumingin sa gawin nito at napataas kilay nang mapansin niyang para itong estatwang nakaupo. Hindi gumagalaw at diretso lang tingin. Ang weird talaga ng taong to, sa isip-isip niya. Huminga siya ng malalim at pasimpleng kinuhang atensyon nito. Bakit ako gustong kausapin ng boss mo? Tanong niya rito. Bahagya siya nitong tinignan at mula sa blangko mukha, ngumiti ito. Maging ako'y hindi alam ang dahilan. Subalit nasisiguro kung mahalaga yon. Napangiwi siya sa naging tura nito. Talaga bang ganito ito magsalita? Di ba siya yung bastos at mayabang na lalaki doon sa pinag-a-applyan kong kainan? Bakit niya ako gustong makita? Pangungulit pa niya, ngulit parehas pa rin ang naging tura nito kaya't wala na siyang pangungulit. Nagawa't tumahimik na lamang. Hinintay na lang niyang makarating sila sa kumpanyang pagmamayari daw nito. Ilang minuto na kalipas, tumigil ang sinasakyan nila sa harap ng napakalaking kumpanya. Kinailangan niya pang tumingala upang makita ang kabuuan nito. At kung sisipating mabuti, hindi ito basta-bastang kumpanya. Nakakalula ang taas nito at maraming taong naglalabas-masok rito na sa palagay niya yung mga empleyado. Narito na tayo. Ihanda mo iyong sarili. Naghihintay na si boss. Diretsong saan ito bago ito bumaba at inalalayan siya. Ano bang nakain ng boss mo at piniyansahan niya ako? Dahil kung tutuusin wala naman ako nakikitang dahilan para tulungan ako. Dapat nga galit siya sa akin, diba? Kasi sinagot-sagot ko siya. Nagpatuloy siya sa pagtatanong habang naglalakad sila papasok sa loob ng malaking kumpanya nito. Kahit alam niyang hindi naman siya sasagutin ng weird na lalaking ito. At tulad nga ng inaasahan niya, hindi na nga ito sumagot at malamang nakukulitan na. Dahil napapakamot na ito sa ulo ng sipate niya ito. Pero wala naman siyang magagawa. Nilalaman siya ng kuryosidad kaya ang magagawa lang niya ay kulitan ang kasama at hindi siya titigil hanggat dito nagsasalita. Gusto ko lang malaman, baka kasi mamaya manghihingi siya ng kapalit na hindi ko kayang ibigay. Mas mabuti na yung handa at may alam kesa hindi ba? Gosh, mukhang may sayad pa yata sa utak yung boss mo ha? Oy mister, magsalita ka naman, nagbumukha na akong timang dito. Ngunit hindi ito sumagot. Tuloy-tuloy lang sila naglakad at napansin niyang lahat na nagdaraanan nilang empleyado bumabati sa lalaking asa gilid niya. Pero wala man lang itong response saka sila napapatingin sa gawin niya at halos lahat pare-parehong emosyon ang pinapakita. Nagbibigay babala. Napakulot noo siya at napaisip kahit hindi na niya pinansin na huminto na pala sila sa tapat ng elevator. Naghintay sila ng ilang segundo at saka ito bumukas. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Hindi naman sa inosente siya sa mga ganung bagay, pero parang ganun na nga. Madalas kasi sa mga TV at magazine lang siya nakakakita ng isang elevator, kaya ang makakita siya mismo sa oras na iyon, lubhang nagpamangha sa kanya. Nanatili lang siya nakatayo kung hindi lamang peking umubo ang lalaking kasama, hindi siya matatauhan at papasok. Hindi lamang napakamot siya ng ulot bahagya ring umiti. Ignorante ka talaga, Farah. Sigaw ng inner side niya. Napaikot mata na lang siya. Maluwag at napakalaki sa loob ng opisinang pinasukan nila. Malinis at lahat ng gamit mamahalin daw. Bawat paglandingan ng kanyang mga paningin nagsusumigaw sa karangyaan. Nagmumukha tuloy siyang basahan sa suot niya, lalo na't kahapon pa niya ito suot at galing pa siya sa kulungan. Malamang nangangamoy na siya. Napakagitlabi siya sa naisip. Sa kagustuhan niyang malaman kung bakit siya pinyansahan ng hambog na lalaking iyon, nawala sa isip niyang hindi pa pala siya naliligo. Bigla siyang pinagpawisan kahit di aircon sa loob. Dala na rin siguro ng kaba at kahihiyan sa magiging itsura niya at haharap siya sa hambog na yun. Shit! Bakit ba di aircon dito? Kakalat ang amoy ko nito eh. Baka maamoy nilakot lalo na yung gwapo nilang boss. Hambog nilang boss. Mayabang pa naman ang hambog na yun. Bulong niya sa sarili. Naramdaman niyang tumulo ang kanyang pawis kaya't napaurong siya papuntang pinto para lumabas sana at amoyin ang sarili. Pero bago pa man niya mabuksan ang pinto, biglang may tumikim sa kanyang harapan na nagpahinto sa kanya. Anak ng tokwa, nalinti ka na nga. Amoy na nga nila, nakakahiya talaga. Kailangan ko talagang umalis dito. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Patuloy nagsusumigaw ang kanyang isip habang wala sa sarili na umaatras papunta sa pinto nang bigla na lang may humila sa kanyang mga kamay. Sa pagkabigla at lakas ng impact, napasubsob siya sa dibdib ng kusino man. Imbes ng piwalay pumikit siya at mas lalong sumubsob ng maamoy ang amoy nito. Ang baho naman ito. Ang sarap yakapin. Ano kaya ang pabangong gamit ito?
I don't wear any kind of perfume. I'm not a fan, and I don't need it. Sagot ng taong kayakap. Talaga ba? Isan galing tong bango mo? Natural scent, ganun? Sisinghot-singhot pa niya ito. Pakiramdam niya nasa alapaap siya at wala sa isip niyang nasa loob siya ng opisina ng lalaking kinaiinisan niya. Speaking of lalaking kinaiinisan, napamulat siya at muli itong sininghot-singhot. Napamulagat siya ng matagtantong pamilyarang amoy na yon at naamoy na niya itong minsan. Shit! Kaamoy niya yung hambog na lalaking yon. Sa naisip, bigla siya napahiwalay at mabilis na umatras. Para siyang nasilaw ng masilayan ng gwapong mukha nito na seryosong nakatitig sa kanya. Nanlalaki ang kanyang mga mata na napatitigilan siya dito. Ano na namang kahihiyan ang pinagagawa niya? Hindi pala. Ang sangsang pala ng amoy. Bili-bili din ng pabango next time ha. Yaman-yaman mo tapos pabango lang di mo kayang bilhin? Kuripot? Dahil sa pagkapahiya para matakpan ang kakaibang ginawa niya kanina. Napilitan siya magsinungaling at mukha yatang wrong move dahil nagsalubong ang mga kailan nito. What did you say? Biro lang. Ito naman ang init agad. Huwag masyadong hot. Alam ko namang hot kay Hindi na nga ako magtataka kung masunog ka na lang bigla. Lalo pat ugali mo yung kilala kong tambay. Doon sa kanto? Si Dwayne. Balita ko nga magkasi ugali kayo nun. Ang kaibahan lang, siya nakatira sa mainit na lugar, ikaw di aircon. Pero wag ka mag-alala, doon ka rin naman tutungo eh. Mas lalo nagsalubong ang mga kilay nito sa narinig, kaya bigla siya napatakip sa bibig. Shucks! Nagalit ata. Troy, leave us alone. I need to deal with this woman. Bigla siyang kinabahan sa palabasin nito si Troy. Sa kasamaang palad, naroon pa pala. Nakitang lahat ng kakayang ginawa niya. Mabilis din naman itong sinunod ang amo pero bago ito umalis, tinignan muna siya nito at pinilaan sa pamamagitan ng tingin. Ayaw man niya itong umalis, wala siya magagawa dahil boss na nitong nagsabi. Kinagat niya ang kanyang labi para pigilan ang sarili magsalita, pero laking gulat niya nang marinig ang tunog ng lalaking nasa harap niya na nagpataas ng kanyang balahibo at nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Don't bite that tip of yours because I will be the one who will bite that. Not now but soon. Matigas na bagay. Napanunok si Farah sa narinig. Napahawak sa kanyang dibdib nang maramdamang bumilis ang pagtibok nito. Tama ba ang narinig niya o nag-iilusyon lang siya? Sa pag-iisip, hindi niya pansing mas lalo siya napakagat sa kanyang labi. Do you hear me? I said don't bite your lips. Napatingin siya sa gwapong mukha ng kaharap. Malamig ang boses ito pero hindi mapapawi ang lamig na iyon ang kanyang nararamdaman. Nainit na mas lalo pang sumiklab sa binitawang salita nito. Agad niyang inalas ang pagkakakagat ng labi sa harap nito. Nagbibiro ka ba? Kung nagbibiro ka, please lang ha, wag ako. Sabi niya kasabay ng pagtalikod. Mukha ba ako nagbibiro? Anyway, sit down. We need to talk. Parandalian siyang napatanga sa sinabi nito. Kung hindi lamang tumunog ang tiyan niya, hindi siya babalik sa katinoan. Teka, tumunog ang tiyan niya? Ay, nakakahiya. Hindi pa pala siya kumakain simula kagabi. Dahan-dahan siya lumingon dito at nahihiyang umiti. Nakakulot ang noo habang hindi makapaniwala na nakatitig ito sa kanya na nabungaran niya. Don't tell me hindi ka pa kumakain. Nahihiya siya napakamot. Napabuntong hininga ito, sabay talikod. Akala niya iiwan na siya nito pero bigla ito nagsalita. Come with me, let's eat. Nanlalaki mga mata niyang nakatingin sa mesang punong-puno ng pagkain. Hindi siya makapaniwalang tumingin dito. Pakakainin ba siya nito? Aba wala siyang perang pambaya dito ha, sana libre. Napanunok siya. Well, naamoy din naman niya kasi ang aroma ng mga pagkain na kahain. Nagugutom na siya na nagbalik pa siya sa kulungan nang walang kain. Eat! Bahagya siyang napatalon sa tingin ito. Ha? Taging sabit niya na lamang. Well, nagugutom siya pero ayaw naman niyang pangunahan ito. Baka mamaya pabayaran itong lahat sa kanya. Wala pa naman siyang kapera-pera. I thought nagugutom ka. That's why I brought you here pero mukhang wala ka yata bala kumain. So instead, we are wasting our time here. Let's go back in my office and let's talk about the reason why you're here. Malamig ang tiling nitong saad sabay tayo. Pero nung ibig sabihin nitong sasayang niya lang itong mga pagkain nito. No way! Nagugutom na siya at hindi na niya sasayangin ang pagkakataong to. Saka na siya mag-iisip ng kung ano-ano ang mahalaga ngayon. Makakain na siya. Hayes, bahala na. Teka. Sinabi ko ba na hindi ako kakain? Naninigurado lang ako na baka ipabayaran mo to sa akin, no? Kakain ka or we're gonna leave. Choose. May choice ba siya? Eh di kumain? Aarte pa ba siya? Nilanta kanya ng pagkain at para na siyang taong grasa kung lumamon. Wala na siya masyadong pakialam
Sa poise, kahit bahala na kung ano itsura sa harapan nito. Ang mahalaga sa kanya, makalamon siya. Napansin niyang bumalik ito sa pagkakaupo sa kalagitnaan ng kanyang paglamon. Mula sa mabilis niyang paglamon, bigla siya nagdahan-dahan. Tangna, tinamaan sa ng hiya na mapansing titig na titig ito sa kanya. Ano kaya ang itsura niya? Siguro, iniisip nito na isa siyang magandang patay gutom? 100,000 pesos. Yan ang utang mo sa akin. You need to pay me back as soon as possible. Seryosong sabi nito sa harap niya. Bigla siya nabulunan. Napaubos siya ng malakas at agad naman siyang umabot ng tubig at dali-dali itong ininom. Nagkasalubong ang mga kailan nito at halatang hindi nagustuhan ang katangahan niya pero wala na siyang pakialam. Kailan siya nagkautang dito? Wait, kailan ako nagkautang sa'yo, Aber? Ngumisi ito sabay lapit ng mukha nito sa kanya. Nakalimutan mo na agad? I am the one who set you free from jail. Ako ang nagpiyansa sa'yo and I paid the man who sued you. 100,000 ang binayaran ko to settle everything. So pay me before this day ends. Sabi na nga ba niya may masama na namang balita. Kaya siya pinakain ng sobrang dami. Panibagong problema na naman niya. Ni piso nga wala siya Ganun pa kaya kalaking halaga? Saan kaya siya kukuha ng pera? What if ibenta na kaya niyang katawan niya? Napatawa siya sa iniisip. Kahit nga yata pulubi wala magkakainteres sa kanya Silly Farah. Silly. Why are you smiling? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Hindi niya napansin na nakangiti na pala siya. Agad niyang tinutup ang bibig at hinarap ito. Hindi ako natatawa. Naiinis, pwede pa. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na bayaran mong piyansa ko? Tsaka ang pagkakaalala ko, we're not in good terms. So neck-neck mo. Di ko pa bayaran yung utang na sinasabi mo. Dahil una sa lahat, hindi ko naman hiningi yan sa'yo. Pagkasabi muli siya nagpatuloy sa pagkain. Bahala ito kung anong gusto nitong isipin. Basta pagkatapos ito, aalis na siya. At hindi na magpapakita dito. Siguro naman di na siya nito hahanapin. Pero teka, paano nga ba nito nalaman na nakakulong siya? Huwag niyang sabihing... Agad siyang nag-angat ng tingin para magtanong. Pero gano'n na lang ang pagkagulat niya na makitang maitim ito nakatitig sa titig niya. Bahagya pang nakaigting ang pang nito habang magkasalubong ang mga kilay. May nasabi ba siyang masama? Tumikim siya at inignora ang mga titig nito. Paano mo pala nalaman na nakakulong ako? Napamura siya sa isip nang mautal siya. Kasi naman, sino bang hindi kakabahan sa klase ng titig nito? Sobrang gwapo. Para bang hindi uso dito ang salitang blackheads, whiteheads, and pimples. Makapal pang kilay. Nakaka-insecure tuloy. Sabayan pa ng pakiramdam na para kang malulunod sa kulay karagatan nitong mga mata. Let's say I have my connection, so are you done examining my face? Sa malalim niyang pag-iisip, hindi niya na naman layang nakatitig na pala siya dito. Agad siyang pinamulahan at mabilis na isinubo ang unang pagkain na nadampot niya na agad niyang pinagsisihan dahil sa sobrang anghang. Napaubo siya ng malakas at muling kumuha ng maiinom para pawiin ng anghang pero mukha at ng kakambal niya ang kamalasan dahil kaping mainit ang nainom niya. Mabilis niya itong naibuga at sa hindi inaasahan, naibugay nito sa taong kaharap. Naalarma siya sa nangyari at mabilis itong dinaluhan, lalo nang mapansin niyang namumula na ito. Hindi niya alam kung dahil sa galit o inis. Sorry. Hindi ko sinasadya, ikaw kasi. Taranta niyang sabi habang pinupunasan ng kanyang mga kamay ang parte ng katawan nitong nabugahan niya. Hindi din niya alam kung saan nagpupunta ang kanyang kamay basta ang gusto lang niya. Malinis niya ang damit nito hanggang sa may nahawakan siya na matigas na bagay. Pinisil-pisil niya ito at hindi pa siya nakontento. Humigpit pa ang kanyang pagkakahawak saka bumaba ang kanyang tingin para tingnan kung ano iyon. Ganun na lamang kanyang pagkagulat at panlalaki ng kanyang mga mata at nang makitang hawak niya. Nag-init ang kanyang mukha na mapagtanto kung ano iyon. Mabilis siya nagangat ng tingin. Napakagat-labi siya na makitang nagtatagis bagang ito. Sa mga oras na iyon, hindi niya alam kung sino ang galit na galit. Kung ito ba o ang matigas na bagay na nagtatago sa ilalim ng pantalon nito. Tahimik siya nakaupo sa loob ng opisina na ang supladong lalaking nagpadukot sa kanya. Oo, para sa kanya dinukot siya dahil nang tumakbo siya kanina mula sa kaninang mamahaling restaurant na pinagdalhan nito at sinubukang takasan ang kahihiyang pinagagawa niya. Inutusan nito ang mga tauhang sa gulat niya ay meron pala. Nahulihin siya at sapilitang dalhin sa maganda at malamig nitong opisina. Kanina pa siya nakahalukip-kip at nagkukunwaring nagbabasa ng magazine na nadampot lang niya sa ibabaw ng glass table na nasa tapat ng kanyang inuupuan. Wala siyang mukhang maiharap dito matapos ang katangahang ginawa niya kanina. Paano ba naman? Sa lahat kasi ng pwedeng mahawakan yung anaconda pa nito.
Nakakahiya talaga. Nakakababa ng pride. Maya-maya narinig niyang tumikim ito para kunin ang kanyang atensyon. Do you not realize how stupid your action were? Are you trying to escape? Sorry to disappoint you. Until you cannot pay your debt, I won't let go of you. Kinilabutan siya sa lamig ng boses ito. Pinaghalong galit at frustrasyon. Ang di niya lang maintindihan kung bakit habol ito ng habol sa kanya. Una naman sa lahat, hindi niya hininging piyansahan siya nito. Kaya para sa kanya, hindi niya yun utang. Tsaka okay lang namang makulong siya, at least doon, libre na lahat. Libre na sa pagkain, tubig at higit sa lahat, hindi niya po problemahin kung saan kukuha ng pambayad upang sa masungit niyang landlord. Heist, paepal kasi itong isang to eh. Anong scape ka dyan? Di kaya ako tumatakas sa Sino ba nagsabi sa'yong tatakas ako? Naghahanap lang naman ako ng... Naglumikot ang kanyang mga mata. Nagbabaka sakaling makakahanap ng palusot nang biglang napako ang mata niya sa CR na nasa hindi kalayuan sa loob ng opisina nito. Kaya naisipan niyang ito na lang ang gawing palusot. Mag-CR. Tama, ng CR. Naghahanap ako ng CR. Whatever alibi that you will tell, hindi ako maniniwala sa'yo. Baka nakakalimutan mo na alam ko na isa kang ex-convict na kung hindi dahil sa akin hindi makakalaya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sinabi nito. Hindi rin siya makapaniwala sa isang to eh. Ang kapal na mukha naman ito ipamukha sa kanya na isa siyang ex-con. Samantalang alam yata nito ang dahilan kung bakit siya nakulong. Diyos mio, hindi siya kriminal. Mawalang galang naman ho. Alam ko rin naman na alam mong dahilan kung bakit ako nakulong. Tsaka pwede ba sabihin mo sa akin kung ano talaga ang gusto mo? At ipinahuli mo talaga ako dun sa mukhang goons mo mga tauhan. At please lang, pakibilis-bilisan, kailangan ko na kasi umuwi. Dahil baka namimiss na ako ng landlord ko. At talagang uwing-uwi na ako. Pinandilata niya ito dahil sa kagustuhang makaalis at makauwi na. Aba, kahit naman yata inis na inis siya doon sa epal niyang landlord, na kulang na lang gawing canvas sa mukha sa sobrang kapal ng kolorete, namimiss niya pa rin ito. Masarap kayong makita ang umuusok nitong ilong kapag pinagtataguan niya sa tuwing sinisingil siya. Pero tsaring lang yon dahil hindi naman talaga umuusok ang ilong nito. Lumalaki lang ang butas. Okay, let's talk then. Aba, hindi pa tayo nag-uusap o nagkakantahan tayo ganon? Pabimiloso po niya rito. Niloloko mo ba ako? Magkasalubong ang kailan na tanong nito sa kanya, pero hindi niya ito titigilan. Total kumukulo ang dugo na naman niya dito, kaya't aasarin na niya ito ng bonggang-bongga. Sir, hindi kita niloloko. Hindi naman naging tayo eh. Kakakilala pa lang natin, remember? Saka hindi ka naman ako na-inform na naging tayo pala. Next time inform mo ko para naman hindi ako clueless. Are you for real? I'm not making fun with you, okay? What I mean is kailangan natin mag-usap ng seryoso. Kanina pa akong seryoso. Baka naman gusto mo pa akong umiyak sa harap mo para masabi mong seryoso na ako o mag-monologue. Stop. Please stop at least for a while and let me talk. So ikaw lang pwede magsalita, ganun? So ako hindi pwede? I didn't say that. Hindi, sinabi mo kaya na ano? Every talk, one punishment. I warn you. Aba, mali. Warning. Don't provoke me. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko kapag sumuway ka. Agad siyang napatikom ng bibig nang marinig niya ang huling sabi nito. Titigil ka rin pala, pinainip mo ang ulo ko. So let's go back to our business a while ago. You need to pay me bago magtapos ang araw na to. If you're not, you'll just say hello to jail again. Kinilabutan siya sa huling sinabi nito. My gosh. Okay na minsan siya makulong pero ang maulit pa, hindi niya yata kakayanin. Hindi niya alam ang kanyang gagawin kasi kahit ano namang gawin niya, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng ganun kalaking pera. Ang tanging naiisip lang niyang paraan ay makausap siya. Napakamot ng ulo siya ng sir. Wala kasi talaga akong pera eh. Walang-wala ho talaga ako ngayon. Ito nga ni trabaho wala ako eh. Kahit ipakita ko pa sa inyo itong pitaka ko. 5 piso lang hong laman yan. Paano ko naman kayo mababayaran yan? Problema ko pa ngayon yan? Talagang problema nyo kasi unang-una, hindi ko naman hiling sa inyo na piyansahan ko. At bayaran lahat ng utang ko at higit sa lahat, hindi ko naman kayo kilala. Ang pagkakaalam ko lang sa'yo isang lalaking hambog at walang modo. Pero syempre, hindi naman sa ganun katanga para sabihin dito yung huling sentence. Dahil kung hindi, mapapahello, kulungan na talaga siya. Napatahimik na lang siya sa kawalan ng pag-asa. Pero bigla ito nagsalita na ikinagulat niya. If you want, I'll offer you something. Since sinabi mo namang wala kang trabaho and if you will like it, you don't need to pay me anymore. And I'm sure you will enjoy. Maybe we both will enjoy it. Pilyong sabi nito, na agad niyang kinalaki ng mata. Ano ba sinasabi nito?
Huwag naman sana yung iniisip niya ha. Kasi kahit naman gaano ko gwapo ito, hindi niya ito papatulan. May delikadesa din naman siya, no? Pero syempre, pagpipilitin siya, why not? Charot! Landi talaga ng utak niya. Napatakip siya ng dalawang kamay sa dibdib at sinabi isang bagay na agad niyang pinagsisihan. Mr. Whoever you are, alam kong maganda ako. Pero nasa tamang katinuan pa ako para tanggihan ang offer ninyo. Dahil kahit ganitong pobre lang ako, may delikadesa pa rin naman ako. May pangarap sa buhay at ibibigay ko lang ang puri ko sa lalaking mahal ko at mahal ako. Sa akin mapapangasawa kaya kahit nagwapo ka at baka tululawi ang katawan mo, ayoko pa rin maging sex slave mo, no? Mahabang litanya niyang agad niyang pinagsisihan dahil nakikita niyang nagdilim ang mukha nito. What did you say? Sex slave? You're not even my type. How could you say that in fact? I never bed woman like you. All my woman is hot like hell and have big pair of boobs unlike you na. Wait, poste ka ba? Aba, bumanat ang hudyo. Nagsasalita, poste? Hoy, sinasabi mo bang maliit ang dibdib ko? Kahit pakita ko pa to sa'yo ngayon, hindi yan maliit. Nang gagalaitin niyang sabi. Totoo naman, may pagmamalaki ang kanyang dibdib kung maliit pa ito para sa kanya. Baka naman dibdib ng mga babae nito, dibdib ng elepante. O baka naman the fake, puro silicone. Really? Then prove. Show me. Hindi niya talaga matake ang kamanya nito. Pero wala na talaga siya magagawa. Kailangan niya na talagang tanggapin. Magtimpi dahil kung hindi makakapatay siya ng isang gwapong mama. At ayaw naman niya maging headline siya sa diary na isang ex ko na babae, pinatay ang gwapong CEO ng isang malaking kumpanya. At baka mag-trending pa siya sa social media pag piyestan pang beauty niya. Hay, nakakaloka yun. Seryoso na, ano po ba yung offer ninyo? Finally, nagseryoso ka rin. You know what? You have a dirty mind. Your imagination is way too wild. I just want you to be my PA, not sex slave or whatever things that are running into your mind right now. Just my PA, my personal assistant. Napaka nga siya. Yan kasi, landi ng utak ko nung iniisip. Ano siya ngayon, di pa hiya ang peg niya? Hay, big tina this. Matagal na katahimikan ang namayani bago ito maling nagsalita. But I think I can consider your offer. Be my bed warmer then. Let's do it. Nanlaki ang kanyang mga mata sa narinig. At bago pa man niya napigilan ang sarili, nasampal na niya ito. Shocks! At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng kwentong The Cold Ruthless Billionaire Fall in Love. Sana patuloy niyo sa baybayan ang susunod pang uploads. Maraming salamat!